Mahigpit na nagyakap sina Kathy at Isay. Hindi na napigilan ng mga ito ang mapahagulhol. Lubos ang pasasalamat ng dalaga na nakahanap na siya ng taong pwedeng tumulong sa kanya. Habang ang saad naman ng damdamin ng ginang ay labis na galak dahil may kakampi na siya para mailigtas si Matilda at maging si Samuel laban kay Ashley. Salamat sa Diyos at dininig niya ang aking panalangin. Luhaang naghiwalay ang dalawa. Nakalarawan pa rin sa mukha ni Isay ang labis na pagkagulat sa biglang pagsulpot ng dalaga. Kailangan kong malaman lahat ng nangyayari sa mansyon Manang Isay. Lahat-lahat. Pinahid nito ang mga luha sa pisngi. Halika, pasok ka muna. Sabay akay nito sa bisita. Claire! Danilo! Malakas nitong pagtawag sa kanyang mag-ama. Siguradong matutuwa sila. Nakangiti nitong binalingan ng dalaga. Bakit po, Mama? Tanong ni Claire na pumasok mula sa likurang pintuan ng kusina at may bitbit pang ilang pirasong kamote. Natigilan ng bata at napatitig sa nakangiting babae. Kumusta ka na, anak? Si Claire lamang ang bata sa kanilang mansyon, kaya naman naging malapit ito sa kanila ni Samuel. Parang isang tunay na anak na ang turing niya dito, na tulad ni Lucas ay nagpupuno din sa kakulangan niya bilang isang ina. Mama, sino po siya? Tanong ng bata na agad nagtago sa likuran ng ina habang hindi inaalis ang mga mata sa pagkakatitig sa bisita. Bakit, Isay? Anong nang... Hindi na natapos pa ni Danilo ang iba pang sasabihin nang mula sa paglabas nito sa silid ay bumungad dito ang babaeng nakatayo sa tabi ng asawa. Kumusta ka naman, Manong Danilo? Nakangiting bati ni Kathy. Anong ginagawa mo dito? Ang lakas naman ng loob mo para magpakita pa sa amin. Tiimbagang na wika ni Danilo. Agad nilapitan ni Isay ang asawa. Kasunod si Claire na hindi na alintana ang pagkakalaglag ng ilang kamoteng hawak nito. Danilo, hindi siya si Ashley. Anong ibig mong sabihin? Malinaw pa naman ang mata ko para hindi siya makilala. Halata sa tinig nito ang galit. Danilo, tama si Madam Matilda. Manloloko nga ang nasa mansyon. Nabaling ang tingin ni Danilo sa asawa. Si Ashley ang nagpapanggap na totoong Kathy. Muling napako ang tingin ng lalaki sa bisita. At tulad ni Isay ay inaninag din ito sa mga mata ng kaharap ang pagkakakilanlan. Ang ibig mong sabihin, siya si Ma'am Kathy? Oo, mabilis na sagot ni Matilda. Magaling umarte ang babaeng yan. Paano ka nakakasiguro? Madiin itong pahayag na hindi pa rin inaalis ang matalim na tingin sa bisita. Noong malapit ng kabuuan na ni Isay kay Claire, palihim mo kong kinausap. Manghihiram ka sa akin ng pera. Dahil ang malaking bahagi ng ipon ninyong mag-asawa ay naipatalo mo sa sugal. Biglang namula ang magkabilang pisngi ni Danilo. Ano? Mulalas ni Isay na sinabayan giliran ng asawa. Bakit hindi ko alam yan? Napakamot ng ulo ang lalaki dahil sa pagkakabuking sa isang lihim na tanging sila lamang ni Kathy ang nakakaalam. Huwag ka nang magalit. Diba itinigil ko na rin naman lahat ng bisyo ko? Muli itong bumaling ng tingin sa bisita. Tinupad ko ang pangako ko kay Ma'am Kathy na hindi na ako magsusugal. Napangiti si Kathy. At napansin nito ang pagkibot ng labi ni Claire na nasa tabi ng ina at nakakapit sa laylayan ng damit nito. Tila ba may nais itong sabihin na nag-aatubili lamang dahil sa pangamba. Itinaas ng dalaga ang hinliliit nitong daliri. Ito ang madalas nila noong gawin ni Claire sa tuwing nagbibitaw sila ng pangako na kailangang tuparin o ginagawa rin nila ito kapag nagsasabi sila ng totoo. Humakbang palapit ang bata. Nakatingin ito sa daliri ni Claire. At iniekis ang daliri nito sa daliri ng kanyang pangalawang ina. Mahigpit na niyakap ni Kathy ang anak-anakan. Mami! Hindi na napigilan ng bata ang mapahagulhol habang gumanti rin ito ng mahigpit na yakap. Muli ay napaiyak si Isay, maging si Danilo, sa muling pagbabalik ni Kathy. Miss na kita! Ako din po! Kumalas ito at tinitigan ng kaharap. Mami, bakit nag-iba ang mukha mo? Mahabang paliwanag, anak. Kaya pala yung ibang mami ko sa mansyon, salbahe, kasi hindi talaga ikaw yun. Pagsusumbong ng bata. Lagi niya akong sinasaktan, pero ikaw, mabait ka sa akin. Nagtiim ang bagang ni Kathy sa narinig. Dumagdag pa ng dumagdag ang atraso sa kanya ni Ashley. At si Mamo, Mami, kawawa siya kasi mag-isa na lang siya sa mansyon. Sigurado, sinasaktan din siya ng babaeng yon.
Napatayo si Kathy mula sa pagkakaluhod nito sa harap ng bata. Manang Isay, marami ang hindi magandang nangyari sa mansyon mula nang dumating ang babaeng yun. Paunang pahayag ng ginang. Gusto kong marinig ang lahat. Idinilat ni Matilda ang mga mata nang maulanigan nito ang paglabas sa silid ni Ashley. Iniluwa nito sa bibigang gamot na pilit na ipinainom nito sa kanya. Mas mabuti nang hindi siya lumalaban sa harap nito. Baka sakaling mas humaba pa ang buhay niya. Iginalaw nito ang isang kamay. Mahigpit itong ikinapit sa tigiliran ng higaan. Kailangan niyang tumakas. Pinilit nitong bumangon. Ngunit muli din itong bumagsak dahil sa nararamdamang panghihina. Hindi man lahat ng gamot ay nalulunok niya, hindi pa rin maiwasang may mga makapasok sa lalamunan niya. Lalo pa at kung minsan ay nakabantay sa kanya si Ashley. Tumagalid ito sa pagkakahiga. Pausad na tinungo ang tagiliran ng malaking higaan. Kailangan niyang lumaban para sa anak at manugang. Kumapit ito sa side table. Ibinaba ang isang paa. Ngunit na mali ito ng naging kilos. Dahilan upang padapang bumagsak sa sahig. Natiyak niyang lumikha ng ingay. Muling kumapit si Matilda sa gilid ng kama. Paluhod na bumangon. Habol ang paghinga. Ang pagkakarinig niya sa mga paparating na yabag ang nagbigay sa kanya ng lakas upang makasampa sa higaan at muling bumalik sa pagkakahiga. Kasabay ng malakas na pagbukas ng pinto ang pagpikit ng matanda. Pinigil nito ang mabilis na pagbaba at pagtaas ng dibdib. Pinaikot ni Ashley ang mga mata sa loob ng silid dahil tiyak niyang dito nagmula ang naulanigang ingay. Ngunit tahimik naman ang paligid. Nadako ang tingin nito sa nahihimbing na biyanan at hindi nakaligtas sa mapanuri nitong mata ang harapan ng damit ng matanda na basa. Ngit-ngit na tinungo nito ang higaan at sinampal si Matilda na bigla namang nagulantang sa ginawa niya. Sinasayang mo ang gamot. Inuubos mo talaga ang pasensya ko. Hindi nanlaban si Matilda. Masyado na siyang mahina para umiwas man lang sa palad ng babaeng katabi niya. Tatanggapin na lang niya kung ito man ang kapalaran niya. Sana ay hindi matulad sa kanyang manugang sa oras na bumalik ang alaala nito. Tiyak niyang gagawin lahat ng impostora para makuha ang kanyang anak. Bakit itinago mo ito ng ganito katagal? Bakit nanahimik ka lang? Noong nagkamalay ako sa ospital, wala akong maalala sa katauhan ko. Bumalik lang sa akin ang lahat nang makita ko ang mukhang dinadala ko. Nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga si Kathy habang mas humigpit ang yakap nito kay Claire na nakakalong sa kanya. Natakot ako noon, nalito, naguluhan ako kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Bakit hindi mo kami pinuntahan ni Madam Matilda? Manang Isay, sa tingin mo matapos yung nangyaring aksidente ay basta na lamang kayo magtitiwala sa akin kung mukha ni Ashley ang haharap sa inyo? May punto si Ma'am Kathy Isay. Alam mo naman kung gaano nun kinamuhian si Ashley matapos ang naganap na aksidente. Hindi siya basta-basta maniniwala. Hindi nakainik ang ginang. Nanatili itong nakatitig sa dalaga. Ramdam niya ang pagkaasiwa dito. Sa kadahilan ng kahit iwaksi ng isip niya ang katotohanan, na si Kathy nga ang kaharap ay nandoon pa rin sa dibdib niya ang galit sa nagmamay-ari ng mukhang dinadala nito. Paanong nalaman ni Mami na manluloko ang nasa mansyon? Dahil malaki ang pagkakaiba niya sa'yo. Simpleng sagot ni Danilo. At saka nahuli ko siya, Mami. Dagdag na wika ni Claire. Napatingin si Kathy sa nakakalong na bata. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong nito. Narinig ko siyang may kausap sa telepono. Ang sabi niya, Arnel, siguraduhin mong walang makakaalam sa nangyari dahil damay ka dito. Tapos po nakita niya ako nung lumabas siya ng banyo. Galit na galit siya sa akin. Si Arnel? Si Dr. Arnel Javier? Bumaka sa mukha nito ang labis na pagkagulat sa narinig. May kinalaman siya sa nangyari? Kilala mo siya? Takang tanong ni Isay. Nakilala ko siya sa isang event sa Angel's Home. Naging magkaibigan kami at madalas na nagkikita kapag dumadalaw ako doon. Maraming beses siyang nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa akin sa kabila ng pagkakaalam niya na may asawa na ako. Kaya palagi ko siyang iniiwasan bago pa. Bigla itong napatakip sa bibig ng may maalala. Bakit, Ma'am Kathy? Tanong ni Danilo. Noong gabing maaksidente kami, nakita ko si Arnel sa restaurant na pinagdalhan sa akin ni Ashley. Kasama ba siya sa pagpaplano? Posible. Malaki talaga ang nagagawa ng pagkahibang sa pag-ibig. Tulad ni Ashley, na handang gumawa ng masama para makuha lang si Sir Samuel. Anong ginagawa ni Samuel?
Nakaramdam si Ashley ng tila pagkamuhi sa asawa. Nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan siya. Tugon ni Isay. Pero hindi natin siya masisisi dahil sa laki ng tiwala at pagmamahal niya kay Ma'am Cathy. Pagtatanggol ni Danilo. Kung talagang mahal niya ako, siya ang unang makakaramdam na ibang babae ang kasama niya. Madiing wika ng dalaga. Huwag muna yan ang pag-usapan natin. Pagpuputol ng ginang sa nagbabadyang emosyon ng kaharap na dalaga. Kailangan muna nating alamin ang kondisyon ni Mama Matilda, lalo pa at sabi nga noong gwardiya na nakausap mo ay hindi na ito makapagsalita o gumalaw. Paano tayo makakapasok sa mansyon kung sa ilang araw na pagmamatyag ko dito ay hindi lumalabas ng bahay si Ashley? Kailangan nating gumawa ng paraan. Sabay na napatingin sina Cathy at Danilo sa ginang na nakalarawan sa mukha ang pagiging seryoso nito sa binitawang salita. Anong ibig mong sabihin? Mapanuring tanong ni Danilo. Papasukin natin ang mansyon at mas maigi kung maitatakas natin si Madam Matilda sa kamay ng babaeng yon. May diin sa mga kataga nito. Napatayo si Danilo. Parang napakasimple lang ng gusto mong mangyari, Isay. Alalahanin mo na napalis tayo sa mansyon dahil sa binintang sa ating pagnanakaw. Baka lalo tayong mapahama kung kasama natin si Ma'am Cathy na dala ang mukha ni Ashley. Napatayo rin si Isay at hinarap ang asawa. Mas gugustuhin ko pang mapahamak ako kaysa habang buhay kong dalhin sa konsensya ko ang anumang masamang mangyari kay Madam Matilda. Tumayo din si Cathy. Sasama ako man ang Isay. Sabay na napatingin ang mag-asawa sa dalaga. Panahon na rin siguro para magharap kami ni Ashley. Miss na rin kita, Han. Malambing at nakangiting wika ni Ashley sa hawak na telepono habang kausap sa kabilang linya si Samuel. Nangaasar na sumulya pa ito sa higaan ng biyanan na tahimik lamang sa pagluha. Huwag kang mag-alala, alagang-alaga ko si Mami. Kilala mo naman ako, di ba? Iniiwas ni Matilda ang tingin sa babae. Naisa na niyang marinig man lang ang tinig ng anak kahit sa huling pagkakataon. Oo naman, noong nakarang araw ay dinala ko siya sa ospital. Regular din ang pagdalaw dito ng doktor. Pagsisinungaling nito. Lihim na napakuyom ng kamao ang ginang. Kung may lakas lang sana siya, matagal na niyang inilampaso sa sahigang babaeng to. Tama lang pala noon ang ginawa niyang pagtutol sa hantaran nitong pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang anak. Una pa lamang niya itong nakilala nang minsang dumalaw sa kanila ay hindi na niya ito gusto. Mabigat na ang loob niya dito. Kaya pala ay dahil may itinatago itong kaitiman ng budhi. Pero sa kabila ng naging paghadlang niya, ay nagawa pa rin itong pasukin at wasakin ang buhay nila. Kung alam lang sana niyang mangyayari ito, hindi na niya pinilit pa ang mag-asawa na bumalik mula sa matagal na paglalagi ng mga ito sa ibang bansa. Bye, Han! I love you so much! Ingat ka lagi! Tumayo si Ashley mula sa kinauupuan nito at tinungo ang higaan ng ginang. Ano na naman ang dinadrama-drama mo dyan? Tinigil ni Matilda ang pag-iyak, ngunit iwas pa rin ang tingin niya sa babae na naupo sa harap niya. Uuwi na si Samuel sa Makalawa, kaya dapat mawala ka na. Pasensyahan na lang tayo dahil masyado ka kasing pakialamera. Hinagod nito ang buhok ng ginang. Pero syempre, bibigyan naman kita ng pagpipilian kung anong paraan ang gusto mo para sa iyong pagtatapos. Napangisi ito. Sa pagkakataong iyon, sinalubong ni Matilda ng tingin ng mga mata ni Ashley. Ano ba ang gusto mo, Matilda? Kunwari napasok tayo ng akyat bahay, tapos nanlaban ako para protektahan ka. Pero sa kasamaang palad ay napuruhan ka ng mga armas nila. Napatawa pa si Ashley ng malakas. Bidang-bida ang dating ko, di ba? Or pinilit mong tumayo dahil pakiramdam mo wala kang silbi, tapos nadulas ka. Ano sa tingin mo? Nagngit-ngit si Matilda. Tila isang masamang nilalang ang nakikita niya sa kanyang harapan. Oh, pili ka na. Kung nahihirapan kang pumili, ako na lang ang pipili para sa'yo. Inilapit nito ang bibig sa tenga ng matanda. Mas epektibo at kapani-paniwala yung una. Muli itong napatawa. Yun nga lang, medyo masasaktan ka. Tumayo ito. Dito ka muna at paghahandaan ko ang paglisan mo. Napapikit si Matilda. Dinig pa rin niya ang tawa ni Ashley hanggang sa makalabas ito ng silid. Muling pumatak ang mga luha niya. Hindi man lang niya makikita ang anak sa huling pagkakataon. Hindi man lamang niya masasabi dito kung gaano niya ito kamahal. Nagdasal ang ginang ng taimtim na panalangin.
Sana sa mga oras na yun ay nakikinig sa kanyang itaas. Napatigil sa may bukana ng pinto si Kathy nang pagpasok nito ay bumungad sa kanya si Froilan na may bitbit na bag. Maging ang binata ay napahinto sa paghakbang nang makita nito ang asawa. Froilan? Nadako ang tingin nito sa dalang bag ng lalaki. Kumuha lang ako ng ilang gamit ni Lucas. Froilan, mag-usap tayo. Humakbang ito palapit sa kababata na agad namang umiwas at tinungo ang nakabukas na pinto. Please Froilan, nakikiusap ako. Tumigil si Froilan, hinarap ang nagsusumamong asawa. Siguro, ito na ang tamang oras para tuluyan na kaming lumayo ni Lucas. Pero bakit? May nagawa ba akong hindi maganda? Inaalagaan ko naman kayo. Mahal ko kayo. Hanggang kailan? Natahimik si Kathy. Minsan ay nakakalimutan niyang bilang Ashley pala ang papel niya sa harap ni Froilan. Mas lalo kaming masasaktan kung patuloy kaming aasa na hindi na muling babalik pa ang dating Ashley sa buhay namin. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang dalaga. Nakapagdesisyon na siya. Kailangang ipagtapat na niya ang lahat sa binata. Froilan, matagal ko na tong gustong ipagtapat sa iyo pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Halos hindi kumukurap ang pagkakatitig nito sa kaharap. Ako si Kathy Herrera at… Tumigil ka! Napapitlag si Kathy sa naging bulyaw ni Froilan sa kanya. Napaatras ito dahil sa nakita niyang biglang pagguhit ng galit sa mukha nito. Wag na wag mong babastusin si Kathy! Froilan, makinig ka muna! Hindi ako totoong nagka-amnesia! Naaalala ko ang lahat! Please, maniwala ka! Natigagalang binata sa narinig. Pinagplanuhan ni Ashley ang nangyaring… Tumahimik ka sabi! Halos mamula na ang mukha ni Froilan sa sobrang galit. Kung inaakala mong makukuha mo ang loob ko sa paggawa mo ng kwentong yan, nagkakamali ka. Tama na Ashley, bistado na kita. Wala kang ibang alam kundi ang manakit ng damdamin ng ibang tao. Mabilis na itong tumalikod. Maagap na mapinigilan ni Kathy sa braso ang kababata. Froilan. Hindi sinasadyang napalakas ang naging pagtulak ni Froilan. Sa paglingon nito, kitang-kita niyang pagkabuwal ng kinikilalang asawa at ang pagtama ng ulo nito sa kanto ng lamisita, dahilan upang agad itong mawala ng malay. Ashley! Unti-unting iminulat ni Kathy ang mga mata kahit pa may nararamdaman siyang tila mabigat sa kanyang ulo. Ashley! Bumungad sa dalaga ang nag-aalalang mukha ni Froilan. Froilan, hindi ko sinasadya. Ginagap nito ang kamay ng asawa. Alam ko, kilala kita Froilan. Alam kong hindi mo kayang manakit ng tao. Sabay na napatingin ang dalawa sa pagbukas ng pinto ng silid nang pumasok ang unipormadong doktora. Kumusta ang pasyente? Ngumiti ang dalaga. Okay lang po, Dok. Ano ba ang nangyari? Ito kasing asawa mo ay hindi makapagsalita kanina pa. Napayuko si Froilan. Nadulas ako sa banyo, Dok. Mrs., mag-iingat ka. Dahil baka sa susunod ay hindi na makaligtas pa ang bata na nasa sinapupunan mo. Sabay na napatitig ang mag-asawa sa doktor. Buntis ang asawa ko, Dok? Pagsisiguro ni Froilan. Oo, 1 buwan. Nasa delikadong stage pa. Lalo na at sa isinagawa kong pagsusuri ay ito ang unang pagbubuntis niya. Hindi, Dok. May panganay na kami. Napakunot ang noo ng doktor. Sigurado ka, Dok, na buntis ako? Pautal-utal na tanong ni Kathy. Kasabay ng naging tango ng doktor ay ang pagpatak ng mga luha ng dalaga. Hindi dahil sa kaligayahan, kundi sa katotohanang matagal na itinago sa kanya ni Samuel. Maniwala na kaya ngayon si Froilan na siya ang totoong Kathy? At ano ang hakbang na gagawin ng dalaga para masimula na ang kanyang paghihigante? Abangan po sa susunod na kabanata. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaking tulong sa aking munting channel. God bless po!